medyo putik na. Wala na po talagang halos putik. Kaya i-praise God, may purpose po yung bawat ginagawa niya po sa atin. Isa po ang nakakaalam because He is the God of in control. Doon po sa hindi nakakakilala sa akin, ako po si Kuya Nico. Ako po ang kuya sa Santo Domingo. And I really praise God kasi when mag-share lang po konti, super excited ako na andito na po tayo. Dati po kami po kasi sa Santo Domingo, konting background lang. Kami po ay nasa garahe, dalawang garahe po yun. And nakaka-bless kasi sabi ng God, pagkakatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan sa malaki. Kaya nga lang, nakakatuwa talaga si Lord out of my excitement pa. 3 linggo naman niya akong pinapunta sa iba't ibang outreach para po mag-speak, So sabi ko, Lord, gusto ko po dun sa pinigay niyo po sa aming place. Kaya praise God, nandito po ako. And last week, inabot ko po partly yung pinagluto po ng topic, Alam niyo ba, inaaral ko siya ng 1 linggo, ay mga 4 days pala. Yung buhay ni Lord, grabe, nasasakto ako kahit ako nag-repent. And sa buhay ko, marami pa rin pong tinuturo ang Panginoon. Kaya itutuloy ko lang po yung topic natin, pero para po doon makawala yung iba, yan po yung pinag-aaralan natin, the life of Lot. Si Lot po ay pamangkin po, hindi kapatid ni Abraham po. Hindi ni Moises ha, ni Abraham po. Kaya magpamangkin sila, mag-iyo sila, and then doon po sa topic po ng Kuya, Willie, praise God, ay nakita po natin yung pamumuhay po nung dalawa pong mag-tsuhin, and nakita ko rin po doon yung yaman po, yung mayaman po sila, binibless sila ng Panginoon. And they are righteous men before God. Okay? So, yun po yung maganda doon. So, yun. So, out of that, blessings, yung yumaman sila, hindi na kumasya yung yung kayamanan nila doon sa place na meron po silang mag-angkel. And then they decided to part ways, naghiwalay po sila kasi nagkakaaway-away na po sila. Pero ang maganda po dito kay siguro po talaga siya, yung parang strategic mind meron siyang strategic mind si Lot. Nakita niya, meron isang place na kung saan doon ay parang maganda, yung Sodom na po. Maganda siya, siguro kung ako po yung nandun, maganda to para sa mga anak. Ganyan po yung mundo ngayon, kailangan kong gawin to para sa kinabukasan. So, kakayod ako. Itong responsibility ko ay mapaganda ang buhay ng future ng aking mga anak. Ayan. So, ganun po yung iniisip ni Lot. And pag titingnan po natin in the surface, wala po siyang problem. At maganda po, dahil ganun siya mag-isip, hindi siya sugaro, hindi ba siya mabisyo. Maganda po siya, righteous talaga siya. Okay? Kaya naman, naghiwalay po sila ni Uncle Abraham. And ang nangyari, ano po ang nangyari? Out of his ambition, and yun nga po yung kanyang vision for the future of his family, maybe kasi tahimik lang po ang Bible doon sa pangyayari na yun. Okay? Pero, ang nangyari po, na-turn po sa hindi ganun maganda. Ang Sodom po ay nasunog dahil ang mga tao po doon ay unrighteous and they're very, parang against talaga po doon sa mga salita po ng Panginoon. Ayaw nila pakinggan because they are the king of their lives. Kaya ang nangyari po, inunaw po yun ng Panginoon sa pamamagitan po ng apoy. And alam niyo ba, sinerge ko rin, yung sinabi po ng mga archaeologists, kasi nakita po nila, imagine nila, let's say 2,000 years ago, nakita pa rin nila ngayon yung mga ashes. Ibig sabihin, sabi po nila, conclusion nila, yung pagkagunaw ng mundo, wala pong makakaligtas dun sa apoy na. Pwede naman tayo mag-talo sa kuweba, meron po sa ilalim na. Yung apoy pa rin na bumagsak na doon, nakita po ng mga archaeologists. Ngayon, ang nangyari po, kaiba pong apoy yung bumagsak kasi kaya niya pong bumuta 6 feet below the ground yung apoy. Wala makakaligtas po nung time na yun. Kaya, mainit ang nangyaring paggunaw po sa Sodom nun po. Okay? And, ito po yung nakita kong tatlo, kasi hindi ko lang po inabot yung talk ni Kuya Willie. Number 1 po, ang naging problem doon ay, ang nakita po ni Lot ay maayos po yung appearance nga nung day. Sabi niya rito, the land looked fertile and profitable
but he didn't sufficiently consider the spiritual environment. Hindi niya, tinignan niya mukhang maganda, pero naman po tayo mag-isip no, pag okay, pasok, pag di okay, hindi papasok. Pero di natin alam, yung okay na yun, hindi po natin pinag-aralan kung yun po ba ay binigay ng God sa atin. Kaya ang problem, yun po, nagka-problema sila spiritually. Okay? At nagkasala po siya sa Panginoon. And number 2, he moved closer to Sodom. Muna, tinitingnan niya lang. Tapos, pag habang tinitingnan niya, naiingganyo siya pumunta doon and pumunta na po siya ng mas malapit doon. And pangatlo, ano po nangyari? His choice affected his family. Okay? Ang maganda po yung envisionment niya doon sa family niya. Pero, nung muli, ayun na po, ang affected na yung family niya. Living in Sodom exposed his household to its culture and ultimately led to tremendous loss when God judged the city. Kaya po, yung topic po na kuya, ito po yung na-capture ko din yung mga parang mga key na topics, yung panganib na makamundong pamumuhay. So, marami po tayong naging topic kay Kuya Ryan, kay Kuya Patrick, 2 weeks ago, na talagang ang pagiging makamundo po ay may panganib po. Sabi nga po nung nabasa ko, where do you live determines how you live. Kung saan ka nakatira, ganun ka mamumuhay. Kung namumuhay ka sa mundo, makamundo ka. Kung namumuhay ka sa Diyos, maka-Diyos ka. Meron pong dalawa, yung lukewarm, yung sinasabi ng Panginoon sa Revelation 3 ba yun, mga kapatid na may taong pwede sa mundo, pwede rin sa Diyos, pero ituduwa siya ng Panginoon. And ang mga topic po ay worldliness weakens our spiritual judgment. Yan po yung nangyari kay Lot, hindi na siya pinapakinggan nung sinabi niya po doon sa kanyang mga kaanak na lumayo na tayo dito, gugunawin ng Diyos to. So ano po yun, spiritual aspect po yun na sinasabi niya yung message ng Panginoon. Pero ano po nangyari? Tinawanan lang siya. Okay? Parang si Noah ba, yung nagbagawa ba ng barko sa desierto, tawa ng tawa yung mga tao. So ganun po, worldliness. Worldliness weakens spiritual influence. Okay? Ayaw na rin talaga. And worldliness brings painful consequences. Okay? Kaya ang pag-aalala po natin ngayon ay yung huli, yung tinira po sa akin ni Kuya Willie, patungkol naman dun sa after masave. Okay? After masave nila, ang namuhay po dun sa kuweba ay tatay at yung dalawa niyang anak. Okay? So, yun po ang ating pag-aaralan. Kaya ang title ko po dito is When You Leave Sodom, but Sodom Doesn't Leave You. Maganda po ito, makita po natin in our daily lives nowadays, kung tayo po kasi naligtas na ng Panginoon. Amen po ba? Sa pamamagitan po ni Kristo. Na-save din na tayo sa Sodom pero ang maganda po nito, ano po natin yung discussion natin na huwag po sa katabi. Baka pag binabasa kayo sa katabi ko yan. Hindi po ganun, no? Sa atin po, i-take po natin to personally. Pag baka mamaya, pag nakita po kayo verse 18 natin yung kapitbahay namin. Hindi po, tayo talaga. Okay? When you leave Sodom, but Sodom doesn't leave you. At ito po ay adukso at makikita po sa Genesis 19:32-38. Basahin po muna natin. Okay? So, sabi niya po dito, dahil natakot si Lot. Ayan yung pinakano po keyword, natakot. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung mukhang natatakot. Ayan. Kapihin nyo po siya. Kapatid, wala matakot. Okay? Sige, sabi niya po dito, dahil natakot na tumira sa Sor. Meron pong option Sor. Lumipat siya at ang dalawa niyang anak na dalaga sa bundok at tumira sila sa kuweba. Okay? Isang araw, sinabi ng pangaling na anak sa kanyang kapatid, matanda ng ating ama at wala ng ibang lalaki rito na maaari nating mapangasawa upang magkaanak tayo katulad ng pamamaraan ng tao kahit saan sa mundo. Pag natatakot po tayo, ang tendency talaga mga kapatid, yung pattern ng mundo, yung sinecheck natin. Kaya nga iisip ko rito, pag di ka nagtitiwala sa God, hindi mo makikita yung creation. Si Adan na nagka-Eva. Di ba po? Si Abraham nga nagka-Isaac kasi nagtitiwala sila sa Panginoon. Pero tingnan niyo po, pag nauna yung takot, worldliness po agad ang unang option. Kaya sabi ko po sa mga kapatid,
Pag po tayo may problem, huwag po yung body ni Christ ang idamay natin. Yung hindi ako yun. Magpapahinga muna ako kasi masakit po yung rebuking. Hindi po natin alam yung principle ng rebuking. Kaya huwag po natin iwan ang body ni Christ. Okay? Sabi niya sa 32, mabuti pang painumin natin. Ayan, ang ating ama ng anak hanggang sa malasing siya. Okay? Pagkatapos, sumipit tayo sa kanya upang magkaanak tayo sa pamamagitan niya. Grabe yung influence kong panganay, no? Poisonous. Okay? Deceptive. Kaya ng gabi iyon, nilasing nila ang kanilang ama. Ay, plano. Pagkatapos, sumipit ang panganay na anak sa kanyang ama. Tinin niyo po si Lot. Si Lot, righteous po ito, maka-Diyos ay naglasing. Ngunit, dahil sa sobrang kalasingan ni Lot, hindi niya namalayan kung ano ang nangyayari. Maka-Diyos, pero lasing doon. Naiba na po kasi yung heart niya, no? Na nakain na po siya ng makamundong bagay. Ganyan din po ang marami sa ibang church, hindi po sa church natin. Okay? Sa iba po. Okay? O, sa ibang mga Christian. Kasi, kaya ko po sinasabi ganito, ang pinag-uusapan po natin spiritual, hindi po alam pa ito ng mga non-believers. Ito po talaga ay nakadesign po sa mga naniniwala sa Kanya. Naiintindihan natin ito. Okay? Kaya dapat po makita po natin yung kung paano po yung pattern ng kwento sa buhay po natin. Okay? And 34, sabi niyo po rito, kinabukasan, sinabi ng panganay sa nakababata niyang kapatid, sumipin na ako kagabi. So yung plano niya, ginawa niya na. Ano pong root nun? Takot. Okay? Okay. At ngayong gabi, muli natin siyang painumin ng alak hanggang sa malasing siya. At ikaw naman ang sumipin sa kanya upang tayong dalawa ay magkaanak sa pamamagitan niya. So hindi pa siya po natapos na yung panganay at binigyan niya pa po yung masamang gawain, binasa niya pa sa kanyang kapatid. Ang worldliness po, kung tayo sa ating po pagkakilala sa Panginoon, nagsishare tayo ng gospel, nagsishare din po ng gospel na masama ang tao makamundo. Kaya nga, sabi nga po, kung hindi po tayo nagpapadisciple, ang magdi-disciple po sa ating mundo. Okay? Kaya ng gabi iyon, muli nilang nilasing ang kanilang ama at ang nakababatang kapatid naman ang sumiping sa kanya. Naku po, talaga naman. Tignan niyo na naman po yung ginawa ni Lot. At sa sobrang kalasingan, hindi rin niya namalayan kung ano ang nangyayari. Kung minsan madalas po, okay, ang kasalanan po, nangyayari ito ng hindi natin namamalayan kasi we have our own preference, our own perspective, our own idea, and we are the king of it. Parang ano po ba, no? Parang ang mga lesson ngayon, pag nag-share po ako ng gospel, hindi, kasi wala naman po kasalanan. Buti ka po, alam mo. So, ganun ba? Hindi ko na po yan kailangan magbasa ng Bible kasi sabi ng pastor namin dati, kailangan lang ganito. Pero okay nga, wala na po kami BS. Basta kasi sabi ng pastor namin dati, mga ganun ba? Nagkakaroon po tayo ng preference na kung saan akala natin yung hindi natin alam ay mali pala. Kaya nagiging problema po, nasa church tayo, pero yung heart natin, nakapako po sa mundo. And we always say, lagi ko po ito, 2016 po naging Christian, sa mga insights and groupings, ang lagi sinasabi, kailangan kong mag-relate kay God. Tama po, kailangan kong isuko ang buhay ko. Pero hanggang mouth lang po, nakakatakot yun kasi ito po ang nangyayari. Makapangyarihan po ang mundo. Kaya nga ang Panginoon binaba niya pa tayo para hindi po tayo mabulag sa mga makamundong influensya. Okay? So tingnan po natin, sa ganung paraan, yan, yun yung pamamaraan po, no? Nabuntis ang dalawang anak ni Lot sa pamamagitan niya. Dumating ang panahon nanganak ang panganay ng isang lalaki at pinangalanan niyang Moab. Siya ang pinagmulan ng lahi ng Moabita. Sinerch ko po yung Moabita. Sila pala po yung mga nagdala po ng mga Diyos-Diyosan sa Israel. Kaya nagaling po ang Panginoon. Nanganak din ang nakababatang kapatid ng isang lalaki at pinangalanan niyang Ben-Ami. Siya ang pinagmulan ng lahi ng Ammonites, Ammonita. Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, sila yung mga influencer,
that time na sumamba po tayo sa mga Diyos-Diyosan. Ganyan po ang effect. Tanyo ha? Sino pong nagano lang? Sinong mastermind? Si Lot lang. Wala na pong iba, si Lot lang. Pwede naman silang magkasundo ni Uncle o magpasensyahan, Uncle Abraham, pasensya ka, ayoko lumayo sa'yo. Kasi si Abraham, maybe, siya yung biggest leader ni Lot. Maybe, hindi po natin masabi kasi si Abraham po ang may direct contact sa Panginoon. Diba? Pero nag-away sila, yung mga kasama niya, pwede naman mag-reconcile eh. Pero dahil pinakita siyang Sodom, o sa sige, malakas ang loob ba? Pero tingnan niyo po, generational ang naging curse. Ganun din po tayo ngayon, no? Ano kaya legacy may iwan ko po dun sa anak ko? Is it worthy ba? Or is it godly ba? Kasi wala na tayo dito, nagsasuffer po yung ating next generation. It is because of our self-centeredness, makasariling paghahangad. And we thought, habang nag-church po tayo, we are holy before God. So hindi po natin nakikita yung heart natin kung saan po ito nakapokus. Kaya maganda po itong story na to, makita po natin kung ano po ba yung mapupulot nating aral sa buhay ni Lot pagkatapos silang iligtas ng Panginoon. And ganoon din po tayo. After po natin ma-receive si Christ as Lord and Savior, siya na po ba ang pinamuhay natin? O yung Sodom pa rin in our heart? Because of, ano po yung kaninang key word? Fear. Takot. Okay? So, tingnan po natin. Number 1, nakita ko po dito, ang pag-alis sa Sodom ay hindi nangangahulugang na wala na agad ang influensya ng Sodom. That is why, mga kapatid, nakita ko dito yung importance na accountability sa body. Yung may DS leader ka, yung merong kang cell group, yung merong church, yung may community ng Panginoon. Kasi hindi agad naaalis, di ba po? Okay? Even si Paul, na-encounter niya si Christ, pero after niyang nabulag siya, nung bumalik po siya sa Panginoon, bumalik po siya sa body ni Christ. At matagal po silang na-aral po ng salita ng Diyos. Alam niyo ba kung sino BS leader ni Paul? Sino kayong kasama niya? Ano niya ba? Hindi, sa letter B. Barnabas. Si Barnabas, no? BS leader na yun. Okay? So, yun po yung nakita ko dito sa, sa Sodom, yung buhay po ng anak ni Lot. Tsaka ni Lot. So, sabi dito, nakaligtas sila sa pagkawasak, pero dala pa rin nila ang epekto ng kanilang hindi pag-rely sa Panginoon simula pa lang. Pero si Lot po, righteous man talaga siya. Sinabi po yun sa 2 Peter, pero siya po ay nagka-problema because of his wrong decision. Okay? Sa 1 John 2:15, sabi po rito, huwag niyong ibigin ang mundo. Okay? O ang makamundong bagay. Sapagkat ang sino mang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Okay? Sapagkat ang lahat ng makamundong bagay, ang masamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, si Lot po nagnasa lang, at anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa mundo. Naku, hindi ko, hirap pala nitong pinasok. Akala ko church lang, pero mayroon palang utos na huwag po natin mahalin ang mundo. Kaya nga po ako, nung life ko before, di ko kilala ang Panginoon, kahit nasa loob na ako ng Christian community, ang habol ko, pagkain. Kaya na ba ako? Ang dami kong sakit. Di ba, Ate Noemi, ako natutuwa kay Ate Noemi. I praise God sa buhay na Ate Noemi kasi nung first time na lamit ko siya dito, natutuwa po ako, pinag-pray niya po ako palagi. Kasi palagi akong may sakit. So yun yung mga decision ko. Nag-test na po ako, nag-BBS na. Pero after ko po, pagkain, grabe si Kuya Nico yun, no? So, bakit? Mahal ko po kasi yung sikura. Kaya kung magutom, takot ba ako? Tapos, naisip ko, ang pagpasok ko, may fasting pala ito. Balik na lang kaya sa dati. Kasi, grabe naman, takot ako pinakatakot talaga ako magutom. Kasi medyo nangangatal ako, nahihilo ako. So, ganun ba? So, ganun din po yung buhay natin, no? Pag po tayo ay nasa Panginoon na, pero naghahangad pa po ba tayo ng iba? Naghahangad lang po tayo ay makasabay po sa ating friends,
ano po ba tayo, makipag-compete sa ating neighbors, mga ganun po ba? Kung ano yung uso, yun po yung gagawin natin, yun po yung bibilhin natin, then eventually, ano po mangyayari? Lord, pagalingin niyo po ako. Lord, patawarin niyo po ako sa mga kasalanan ko. That's good, mag-repent po tayo. Pero, yung mahalin ng mundo, yun po yung nagiging problema natin. Kasi, sabi nga ng Panginoon, mahal nila ako, sinasamba nila ako sa kanilang mga bibig, pero hindi galing yun sa kanilang mga puso. Okay? So, that's number 1. Number 2, mabilis lang po, ang takot ay maaaring magtulak sa tao sa maling desisyon. Yun na po nung kaninang na-meditate ko, no? Ang sabi po doon nung isa pong preacher, sabi niya, pag natakot ka sa Diyos, hindi ka matatakot sa kahit anong bagay. Pero pag wala kang takot sa Diyos, sa lahat ng bagay, takot ka. Takot ka yan, takot ka magutom, takot kang takot kang mag-preach ng gospel, okay? Takot kang hindi sumama sa grupo ng mga wording, takot kang ma-judge, lahat po. Kaya pag takot ka, ano pong mangyayari? Magsisinungaling ka. Magkakasala ka, pupunta na po tayo dun sa pattern na naman ng mundo. Kaya yung pinakita ko, takot talaga po. Yung takot na yan ang naging decision making po ng mga anak niya ay lasingin at lahasain ng sarili nilang ama. Okay? Akala ng mga anak ni Lot ay wala nang kinabukasan para sa kanila. Kaya, gumawa sila ng paraan na mali. Minsan, kapag takot tayo, nakakagawa tayo ng desisyong hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Actually, hindi lang minsan, guys. Madalas. Okay? Kapag hinayaan natin kontrolin tayo ng takot, maaaring mawala ang tamang pag-iisip at makagawa tayo ng maling desisyon. Okay? So, ang nangyayari sa atin, mga kapatid, ano nangyayari po pag mali ang desisyon natin? Ang mangyayari po yun, makikita po yun ng ating mga katabi, mga saksi. Kaya sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay sapagkat napapaligiran kayo ng maraming mga saksi. Hindi na po natin ma-share yung gospel. Bakit po? Nakita na po yung ating kung paano po kayo mag-react, mag-respond sa mundo o dun sa mga peer pressure ng mundong ito. Hindi godly. Kaya wala po tayo, hindi po tayo naging salted. That is why, ang sabi po ng Panginoon, pag ang asin ay hindi na po maalat, ano po nangyayari? Mapapaalat, mapapabalik pa ba ulit yung maalat, no? Hindi na, ano na po mangyayari? Nakakatakot yung nangyayari sa huli. Apak-apakan na lang daw po tayo. Amen po ba? So, huwag po natin gawin po yun. Okay? So, kaya nga, sabi po sa 2 Timothy 1:7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katuwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. So, kung ito po siguro yung nangyari sa buhay ni Lord, makita niya po, teka lang, may ginagawa kayong masama, nagiinom, meron kayong balak na masama, i-discern po ng God. Bakit? Kasi yung espiritu po na meron siya ay hindi kaduwagan sa mga nangyayari po sa mundo. Okay, para ngayon po, naulan, baha, maybe yung iba, binabaha, okay, natatakot na. Pero pag nag-pray po tayo, God will answer. Pero, yan ito, may baha pa rin eh. Pero yung heart po natin na shake. Kaya naalala ko po yung kwento ni, sino nga po yung tatlo, si Meshach, Shadrach, at Abednego, no? Abednego, di ba? Ano pong nangyari? Inalis ba sila sa apoy? Hindi. Hindi po sila inalis sa apoy. Pero sinamahan sila ng Panginoon. Si Daniel, inalis ba yung leon? Hindi po. Pero nag-pray siya, pinatulog yung leon. Pinaamo. Okay? So, ganun po natin tingnan yung mga bagay. Hindi po dun sa preference natin. Hindi po dun sa galing natin. Kasi most likely, pag sarili po natin, worldliness po ito, mga kapatid. Okay? And number 3, hindi lahat ng solusyon ay tama dahil desperado tayo. Sorry, ganyan po. Ganyan po ako mag-talk, medyo community-based po. Pasensya na kayo. Okay? Sabi dito, may problema sila tungkol sa kanilang kinabukasan at pamilya. Hindi na ako magkakaanak, mawawala yung lahi natin. Pero ang paraan na pinili niya ay hindi makatuwiran o moral na solusyon. Ang desperasyon ay hindi dahilan para gumawa ng kasalanan. Minsan, kapag desperate tayo, may naiisip tayong solusyon na parang tama o kailangan na pero hindi
kuya sa ministry like si Pastor Ricky na kailangan po yung salita ng Diyos, siya po yung maging authority sa buhay natin. Okay? Hindi po yung nagbasa tayo ng Bible, pero may sarili naman din po tayo eh. May sarili naman tayong mamamaraan kasi ang we thought, okay tayo kasi established po yung pamumuhay natin. We are founded sa ating mga bank account maybe, okay, or maybe influence, or maybe maganda yung meron tayong sariling bayad lupa, mga ganun pa. Kaya yung pagbabasa po natin ng Bible, tama naman po, namamali pagdating sa decision making. Bakit? Kasi nga po, yung preference natin, naka-base, naka-root tayo sa word. Kaya pag nagka-problema itong inaasahan po natin, we are too desperate, mas lalo po siya lumalalim sa mga decision making na makamundo. At ang nakakalungkot nito, affected, hindi natin alam po, affected yung mga next generation na ito. Okay? Kaya sabi ko sa Kawikaan 14:12, maaari sa tingin mo, ang daang tinatahak mo ay matuwid. Ngunit kamatayan pala ang dulo nito. Yan po yung nangyari sa buhay nila. Lot at ang kanyang mga anak. Imagine niyo na naligtas po kayo dun sa umulan na ako. Ginunaw po gunaw eh, walang natira. And even may natira, isa naging asin pa. Literal na salt, hindi po salt and like salt lang. Pero, ayun, naligtas na, pero yung heart nyo, ganun pa rin po. Pag may dumaan na pagsubok, may dumaan na, alam niyo po yung pagsubok mga kapatid. Ito sinasabi ko sa student ko. Kasi ang topic po natin is 8 dimensions of wellness. And part of it is emotional and spiritual. Okay? Kita marami po kami natututunan ng mga students ko. Kasi, ang sinasabi ko po sa kanila, bago po tayo mag-decision, we need to pray muna. Kasi baka mamaya okay siya, pero di po natin na-validate sa sinasabi po ng truth ng God. Dapat po ang truth natin, yung source ng word ng God. Hindi po sa emotion, we are not powered by our emotion. Pag emotion po ang nag-rule sa atin, preference po natin ang lalabas. Pero, pag yung word ng God, yung prayer and nag-whisper po ang God, tapos nagpag-godly counseling tayo, kuya tama ba to? Yun po yung totoo. Okay, so ganun po tayo dapat. So, yung desperate po na yan, actually ay test of faith. Lagi po natin tatandaan. Kaya pag may desperadong nangyayari sa buhay natin o problema, huwag po natin tanongin na, bakit kaya nangyayari sa akin to, Lord? Ang maganda pong tanong, alam niyo kung ano, Lord, ano pong tinuturo niyo sa atin? Naku, pag ganun po yung ating ginagawa, mga kapatid, lalago po tayo sa Panginoon. Okay? Praise the Lord. Amen po ba? Amen. Thank you. Number 4, last na, isa pa pala, malaki ang epekto ng maling desisyon sa buhay, lalo na at ito ay hindi nakasalig sa kalooban ng Diyos. Matagal na naninirahan si Lot sa Sodom. Kahit nakalis na sila, makikita ang kanilang pamilya ay lubang na apektuhan ng mundo kanilang kinalatihan. Unti-unti nagiging komportable ang isang tao sa kapaligiran o environment hanggang sa maging bahagi na ito ng kanyang lifestyle. At sa huli, hindi lang tayo ang nag-suffer, kundi pati ang mga susunod na generasyon. Kaya tingnan po natin, mahal po ba natin yung mga anak natin? Kung mahal po natin yan, ang nalaman ko po na naging Christian ako, ilapit siya sa Diyos. Hindi siya ilapit sa SM, sa Olivares, sa Robinson, ilapit po siya sa Diyos. Kasi, paglaki po nun yan, wrong relationships, papasok na po yan. Ano na yung susunod? Sasagutin na kayo yan. Susunod, bisyo na yan. Susunod, marami na yung lahi nila, pero hindi Christian. Moabites at Ammonites po. Okay? At ang sabi po dito sa Salmo 1:1, pinagpala ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama. O sumusunod sa maling halimbawa ng mga makasalanan. At hindi nakikisama sa mga taong mapangutya. Yan po yung influence ng panganay, no? Sabi ko po, what surrounds you can eventually shape you. Okay? Hindi, pwede kong hirap na maalisan, syempre. Paano? May ganito pang po na mindset, no? Paano ko sila masyashare kung hindi ko sila sasamahan? Wala kong sinasabi ang God na layuan niyo yung mga sinners. Okay? Di ba? Kahit si Christ, di ba? Kasabi niyo mga tax collector, kaya nga yung mga pariseyo, naku, ba't yung kasama mo sa mga sinners? Kaya na, pariseyo.
may halo yung pariseo, no? Sa tingin lang nila. Pero, ang sinasabi po dito mga kapatid, hindi po pakikisama. Kundi pakikisama para makita po nila yung buhay sa Panginoon. Marami po nangiiba sa ganito. Kaso ang masama nito, mga kapatid, pag sumama tayo sa kanila, ginagawa na rin natin yung gusto nila. At tapos i-quote pa natin yung ginawa ni Paul, no? Para sa mga, sa mga barbaro, ay naging parang barbaro, ganun, no? Eh, hindi po yun ang ibig sabihin, no? Binibig niya po yung soul nila sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Okay? And number 5, kailangan natin matutong magtiwala sa Diyos at ipamuhay ang kanyang kalooban upang hindi na bumalik sa dating pagkatao. 2 Corinthians 5:17, at nakipag-isa na kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang. Wala na po ang dati, napalitan na ng bago. Minsan, inilalabas ka ng Diyos sa Sodom. Pero kailangan mong hayaan ang Diyos na alisin ang Sodom sa iyong isip, puso at mga desisyon. Okay? The danger is not only going back to Sodom. The danger is bringing Sodom's mindset into the place where God has brought you. Kaya nga mga kapatid, alam niyo ba may mga church? Ito, muntik na po yung Santo Domingo. Okay? Merong mga kapatid, tagal na, years na po sa loob ng church. Pero ano pong ginagawa nila? Dahil meron silang Sodom heart, hindi po ito judgment, nakita ko po. Dinidivide nila yung body. Gusto po nila makasama sa kanila para po ano po mangyari. Para ma-divide po kasi gusto po nila, yung gusto nila, yun po yung mangyayari sa loob ng church. At ito nakakalungkot. Dahil nagsunuran yung iba sa kanila, ngayon po, iba-iba na yung church nila. Nahiya na po bumalik dito. Okay? Ganun po ba? Bakit po sinasabi ito? Kasi ito po yung ginagawa ni Satan ngayon. Okay? Ang ginagawa po ni Satan ngayon sa loob ng church, dahil tayo po ay malaking threat sa kanya, malaking impact po tayo sa community, tayo po yung pagsasabog sa buhay. Imbes, yung ginawa ng ganitong panahon sa time ni Jericho, yung sa Jericho, no, pinagsabong-sabong na nanalo po ang mga Israelites. Yun po yung ginagawa. Kaya nga, maganda po itong one of my favorite verse. Sabi niya po rito sa Roma 12:2, huwag ninyong tularan ang pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Pagka pinireview niyo po yung basa dyan, yan po yung kailangan mo na natin gawin. Huwag niyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Pangalawa, hayaan niyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip. Tayo po magbabago ng ating isip, pero hayaan po natin yung Diyos na i-test tayo. Test natin, i-test yung faith ba? I-test po ng Panginoon yung ating mindset. I-detach po tayo sa mundo. Kung minsan pagka wala tayong pera, minsan iniisip natin, bakit Diyos naman ako, ba't ako nawala ng pera? Pero di po natin nakita yung principle na ang gusto po ng Panginoon, tayo po ay magdasal. Tayo po ay umasa sa Kanya at i-detach po tayo sa mundong ito. Minsan yung mga painful test in our lives o yung mga naranasan po natin, hindi po natin nakikita yung galaw po ng Panginoon kung bakit po nangyayari yun. And we always murmuring in everything hanggang sa ang nag-i-struggle ka na sa BS leader mo, doon ka na galit. Tignan niyo po yung mga BS leader na, amen po ba? Kaya magsarap magtampo, Sodom heart. Sodom heart, mga kapatid. Okay? And sabi dito, upang, tingnan niyo po, di ba gusto natin laging mag-discern yung salita ng Diyos sa buhay natin kung paano po tayo mag-decision. Yan po yung prerequisite requirement. Kailangan po natin baguhin ang takbo ng ating pag-iisip upang malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Kung siguro si Lot, mga anak, niligtas tayo ng Panginoon, patay na lahat sila, i-worship natin ng Panginoon, mag-repent tayo sa kasalanan natin. Pero ginawa po ba ni Lot yun? Hindi. Mas natakam doon sa alak. Kaya ano nangyari? Nangyari po, yung generation nila po ay hindi maganda. Pero alam niyo po ba, yung research na, di ko na yung dinusong dito, sa kanila sa Moab lumabas si Ruth. Si Ruth po ay lineage ng blood po ni David
at lumabas pa si Jesus. Praise the Lord, no? So ganun po, pag nagbago, bumalik sa Panginoon, out of pagkalog mo, parang buhay po natin dati, may nag-share sa atin, tinanggap natin ng totoo si Kristo, walang halong ibang doktrina, kundi kay Kristo nakapix yung mata natin. Ano po sabi ng Bible? He is the author and the perfecter of our faith. Kaya hindi po tayo ma-perfect eh. Kaya baka pag narinig po natin yung topic ni Ebony, nakasibaw tayo dahil sabi niya lagi, hindi kaya natin magbuhay ng perfect, ng holy. Tama po yun mga kapatid. Kung ang ipapamuhay po natin ay ang salita ng Panginoon, ang kalooban ng Panginoon, at hahayaan po natin ang banal na spirito magbago po sa atin, hindi po yung preference natin, hindi po yung possession natin, hindi yung position natin, hindi yung established na lupa't bahay natin, hindi yung magandang trabaho natin. Kung ganun po, Sodom heart ang kakalabasan natin. Then eventually, makikita po natin, pag tinest na yung faith natin, mag-drift away tayo. Bakit? Parusa ito ng God. Hindi po natin siya nakikita na binabago ng kalagayan ng Panginoon. Okay? Kaya nga po, conclusion, maaaring inilabas tayo ng Diyos sa Sodom, pero kailangan natin hayaan ng Diyos na alisin ng Sodom sa loob natin. Ang mga anak ni Lot ay nadala ng takot sa kanilang kinabukasan, gumawa ng sariling solusyon sa halip magtiwala sa Diyos, nagdesisyon mula sa kanilang sarili o limited understanding at nagbunga ito ng masakit na kapalaran at mahulong pamumuhay at sirang henerasyon. Kaya nga mga kapatid, maaaring iniligtas ka ng Diyos mula sa Sodom. Pero, tanungin mo sarili mo, nasa labas na nga ba ng Sodom? Nasa labas na nga ba ako ng Sodom? Pero nasa loob pa rin ba ng Sodom? Okay? Maaaring iniwan mo na ang dating environment, pero iniwan mo na rin ba ang dating mindset? Okay? Iniwan mo na ba ang dating lifestyle? Pero iniwan mo na rin ba ang dating desire? May mga tampo kapatid din ang umpisa yung maliit na pag-drift away sa Panginoon. Huwag natin sayangin ang deliverance. Deliver na inalis na po tayo na ibinigay ng Diyos at kaligtasan kanyang pinagkaloob. Si Kristo po ang nagligtas sa atin, hindi po si Kuya Nico. Si Kristo po. Kay Kristo tayo tumingin. Pag kinokorek po kay Kuya Nico, kay Kristo po ang paling. Okay? Ano po sabi dyan? Kung inilabas kayo sa Sodom, hayaan mong baguhin niya ang puso at isip mo upang hindi ka na bumalik at hindi mo nadalhin ang Sodom sa iyong bagong buhay. 2 Corinthians 5:17 pa rin po mga kapatid. Leave Sodom, leave its mindset, leave its desires, and submit to God, have personal and loving relationship with Him, and trust God with your future. Amen po ba mga kapatid? Mga kapatid, ang Panginoon po ang gumawa sa atin, yung future natin, gatulog lang po yan ang buhangin. Kaya po ng Panginoon yan. Okay? Kaya nga ako po nabibless. Imagine niyo po, out of pagtitiis natin sa garahe, ulan, init, nag-worship tayo, nagpupuri tayo sa Panginoon. Hindi niyo po binigay ng Panginoon. Binigay po ba ito ng sarili ko? Hindi po. Hindi po ito binigay. Dinonate po ng Panginoon. Binigay niya po sa atin. Amen po ba? So challenge, ibigay ko ang 7, mabilis lang kasi last 2 minutes na lang. Number 1, examine your relationship with Christ. Okay? Take time this week to reflect, is your relationship with Christ real and growing or just routine? Check nyo po. Spend 10 to 15 minutes daily in prayer and read God's Word consistently. May mga verse din po ako nilagay. Okay, number 2, visit Christ's love personally. Stop doubting. Personally po, hindi po dun sa BS contact na sa inyo po. Okay? Stop doubting. Accept that Christ truly loves you no matter your past. Trust His forgiveness. Okay? Number 3, show Christ's love through action. They demonstrate Christ's love through one intentional act of kindness. Help someone in need and encourage someone with your words. Okay? Number 4, guard your words. Kasi yung kapatid po niya, magkapatid, yung words hindi nila ginaguard. So, be mindful of your speech. Choose words that build others up. Okay? Avoid gossip and negativity and speak encouragement daily. So, yan po yung mga challenge po na
maganda po natin i-reflect in our week na magdadaan po, no? And 6, let go of sin that blocks God's love. Sabi po dito, identify one sin or habit that is pulling you away from God and surrender it. Pray for strength and seek accountability partner, mga kapatid. Ibalik niyo yung sarili niyo sa body ni Christ, mga kapatid. Huwag niyo pong neglect yung mga BS leader niyo. Huwag niyo po silang takbuhan. Sundin niyo po sila. Okay, meron po silang discernment from God. Remain rooted in Christ daily. Okay, stay connected to Christ every day, not just on Sundays. Do your daily devotion and constant prayer. Okay, and lastly, remain in the body of Christ. Yan po yung kanina ko pang sinasabi. Kasi dyan po talaga rin ako nabago, mga kapatid. It signifies living in active obedience, unity, and love. With Christ as the head, essentially acting as His hands and feet on earth. Yan po ang body ni Christ, mga kapatid. Kung wala po ito, naku, magkakaproblema po tayo. Yung Sodom heart na yan, hindi po yung maayos. Believe me, dahil yan po ay na-experience ko na, mga kapatid. Okay, and sabi po dito, if Christ gave His life for you, what are you willing to give back to Him? Okay, paglalasing pa rin po ba? Pagdidesisyon ng mali? Worldly things po ba? Today, will you choose to fully surrender your heart to the love of Christ? Kaya nga po, sabi sa Hebrews, di ba? Kung narinig nyo na po ang tinig ng Panginoon ngayon, yung inyong puso ay wag na patigasin. Sa Old Testament po, ang matigas ang puso ay ang Paraon. Okay? Kailan po lumambot yung puso, namatay na po yung anak. Huwag po natin hintayin yun. If God is God of love, He is also a God of wrath. Siya po ay Diyos ng galit. Kahit yung pong buhay natin, Kanya po ito. Hindi po yan sa atin. Do not think na para bang kayo po ang may reason kung bakit kayo nabuhay. Hindi po. Ang buhay po natin ay nagmula sa Panginoon. Marapat lang na gamitin po natin ito sa Kanya. Bakit? Dahil sa benefits din po natin. Hindi po sa benefits po ng ng kapitbahay. Maybe generational mag-benefits din po. Pero ikaw po muna. So yun po yung lagi natin tatandaan. Okay? And reflective question, anong mga bagay, habits, entertainment, relationships, o values na unti-unti kong pinapasok sa tahanan na maaaring hindi pleasing sa Diyos? Sabi nga, huwag patronizing, pleasing. Okay? Ang nakita ba ng anak ko sa buhay ko ay faith. Sa family, sa context po ito ng magulang na. Kasi yung kay Lord, ama po siya eh. Obedience, integrity, at prayer. Or mas natuto sila sa values ng mundo. Ingat po sa mga nakapanood sa TV, sa Facebook, yung maling doctrine, mga kapatid. Baka hindi nyo alam, napanood nyo, ay mali pala, nakikinig yung anak nyo. Tama na sa kanya yun. Okay? Hindi nyo lang na-model kasi ibang doctrine na pala. Kaya yung anak nyo, ang pinaka-Lord niya, yung magandang picture. Parang si Lot. Okay? Hindi na po yung magandang relationship sa Panginoon. Number 3, hindi lang ba ako umiiwas sa mali? O tunay na binago na ng salita ng Diyos ang aking mindset, desires, decision, at lifestyle. And number 4, kapag dumating ang panahon na wala na ako, yung legacy po, ano may iwan ko pala ng palataya sa aking mga anak at susunod na generasyon? Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Tayo po lahat ay lumako at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa kwento ng buhay po ni Lord, Lord. Nakita po namin dito, yes, nagsimula po siyang mabuti sa harapan niyo. Siya po ay puspos ng inyong presensya, Panginoon. Ngunit natangay po siya ng ingay ng mundong ito. Natangay po siya, Lord, ng mga pagnanasang makamundo hanggang sa napatira na nga po siya muli sa mundo. At dito po namin nakita, Lord, na kami rin po ngayon, Panginoon, yes, meron po kaming relationship sa inyo. Pero Lord, mas marami po kaming pinapasok sa isip namin na makamundo. That is why, Lord, ang mga salita niyo, Panginoon, ay maybe nagiging selective na lang kami, or maybe, Panginoon, ito po ay naging option na lang namin. Hindi na po ito nagiging authority po sa aming buhay. Panginoon, wala pong naitatago sa inyo. Yan po yung sabi ko sa inyong salita. Kaya sa oras nito, Panginoon, humingi po kami ng tawad
Linisin niyo po kami, Panginoon. Kayo po ang Diyos na gumawa sa amin, Lord. Tulungan niyo po kami na kami po ay mag-serve sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami mamuhay na base po sa inyong mga salita. At tulungan niyo po kami maging katulad ni Kristo, ng kaisipan ni Kristo, upang makapamuhay po kami, Panginoon, na naaayon po sa plano at kalooban niyo po sa amin. Tulungan niyo rin po kami maka-impluensya sa aming mga mahal sa buhay, katrabaho, kaklase, Lord, at kami po'y maging mga asin at ilaw ng mundong ito, O Lord. Panginoon, salamat sapagkat lagi niyo po kami nililiman sa mga napag-aaralan namin na hindi niyo po kami iniiwan, hindi pinababayaan dahil po kami ay tinawag niyo because we are your children, O Lord. Kaya sa umagang ito, patuloy po manaliwa ang mga story ni Lord sa aming buhay. Mag-reflect po kami, Panginoon, upang hindi po kami madaya ng mundong ito. Salamat, Lord. Gabayan po kami sa aming mga pag-uusapan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Pwede na po tayo mag-grouping. Siguro 2 to 3 per group. Tapos, oras na lang natin. So, 2 to 3 per group po, mga 20 minutes. Tapos, ito po yung mga pwede natin sagutin, yung mga nag-realize po natin, pwede din natin i-share. Mag-iwalay po siguro yung mga nag-predict na. Thank you po.